Good morning! Ayan, nakikita nyo naman siguro yung nagba-viral na babae sa social media dahil dun sa post niya nga, dahil sa kadate niya na parang wala man lang ka-effort na makipag-date. Ayun na nga. Kasi si ate, talagang todo forma. Kaming mga babae, ganun kami. Pag nakikipag-date, first date, second date, talagang forma. Ako nga, pag nakikipag-date ako, sasabihin ko sa inyo, bumibili ako ng bagong damit at high heels, di ba? Bumibili ako ng bagong pabango. Ganyan kami mga babae. Ma-effort kami sa mga date. So, nakita ko sa mga comment section na wala daw karapatan si ating magano kasi hindi naman maganda, hindi naman Well, itong masasabi ko ha, why you settle for less, di ba? Kung you know naman na you deserve something better, di ba? You deserve a good life. Unang-una si ate, yon? Independent woman, di ba? Nakikita natin yung mga post niya na nakakapunta siya sa iba't ibang lugar ng sarili niyang pera ang ginagamit, di ba? Kasi nga magandang trabaho niya. And besides, marami yang manliligaw. Bakit nga ba siya magsisettle sa isang tao na marami naman siya mapagpipilian? Unang-una, hindi niya pa naman yun mahal, manliligaw pa lang, di ba? And kayo namang mga lalaki. Ayan, i-bash niyo na naman ako, i-bash niyo na naman si Queen May. Ito kasi yung totoo. Kung nakikita nyo naman na mag-date kayo ng babae, mag-ayos naman kayo ng forma. Hindi naman kailangan na nasa granding restaurant yan. 5-star restaurant, yung mga ganun. Yung mga fine dine. Hindi naman need na ganun. Kailangan lang is magbihis naman kayo ng maayos. Yung maayos naman na diba? Kasi may mga babae na mataas talagang standards. Nagiging matandang dalaga yan eh. May mga babae kasi na sobrang taas ng standards sa totoo lang. Diba? Ako dati, mataas ang standards ko, diba? Gusto ko talaga sa lalaki dati, mapera. Unang-una, para kapag humingi ako ng bagay na gusto ko, maibibigay niya. Doon nagkaroon naman ako ng mga karelasyon na walang pera. Kasi nga, nung na-realize ko na yung jowa ko is napakababaero, di ba? And then, idinadaan niya ako sa mga parigarigalo. So, ayun. Sabi ko, hindi pala need ng mapera para sumaya. Kasi dati, lahat ng gusto ko, binibigay niya. Pag sinabi ko, Han, bilhan mo akong bagong cellphone. Han, bilhan mo akong ganito, Han. Han, ganito ganon. Han, gusto kong kumain sa may bagong restaurant na bukas na ganon. Ganon ako dati eh. Kasi nga, gusto ko nga na na na-afford niya lahat ng gusto ko. Kahit ganito yung mukha ko nabaliw din naman yun sa akin. Pero, yun na nga, binabayaran niya yung kada sakit na binibigay niya sa akin sa pambababae niya, di ba? Binabayaran niya ng limpak-limpak na salapi. Di ba? Nang bababae siya. Todo pambababae. Tapos, ayun, binabayaran niya yung heartache na binibigay niya sa akin, di ba? Hindi ko deserve yun. Kaya, ayun, sabi ko, hindi ko naman pala kailangan ng mayaman na lalaki. Di ba? Hindi ko naman pala kailangan ng mayaman na lalaki para sumaya. Kasi, hindi naman pala nabibigay ng pera yung totoong kasiyahan. Kasi nga, na-stress ako sa kanya. Depression ang inaabot ko dun eh. Kaya, nung naghiwalay kami, sabi ko, maghanap na lang din ako ng kaparehas ko na, poor lalo, di ba? Naghanap ako ng poor lalo. Yung katulad ko lang na isang tukarin. And then, ito yung pinakamasakit na part. Ayan. Pinakamasakit talaga to. Kasi, naghanap na nga ako ng walang pera. Tapos, gumagastos din ako sa kanya. Ang nangyari, ng babae pa. Diba? Yun yung pinakamasakit. Diba? Ang pinakamasakit na katotohanan na wala na nga siyang pera, mahilig pa mang babae, nagkokolekta ng babae. Kala mo naman gandang lahi. Hindi naman siya magandang lahi. Ewan ko ba kung bakit maraming nababaliw dun. Diba? Yun yung pinakamasakit na part na nagsettle ka na nga sa katulad mo. Lulukuhin ka din naman. Diba? Di doon ka na sa may pera. Diba? Doon ka na sa may pera na kapag niloloko ka, at least, binabayaran niya yung kada iyak mo, kada patak ng luha mo, bayad. Ganon, di ba? Kasi ganon yung naranasan ko eh. Mayaman kasi yung ex ko. Actually, mayayaman. Yung kada iyak ako eh, kasi nahuli ko na may babae.
Ayun. Bibilhan ako ng bag, bibilhan ako ng bagong damit. Pupunta kami sa SM, kakain kami ng masasarap sa mga fine dine. Ayun. Pupunta kami sa mga mamahaling hotel, di ba? Para mag-celebrate ng ng anniversary, monthsary. Oh. Tapos, niloloko niya ako. Ay, alin mas maganda, di ba? Doon ka na sa may pera. Kahit lokohin ka, may pera ka pa rin, di ba? Kaysa naman doon sa isa, hindi mo nga na-afford na bumili man lang ng McDo para pasiyahin ang sarili mo. Di ba? Kaya para sa akin, walang masama doon sa sinabi ni ate. Bilang babae, bilang dalaga, why you settle for less? Lalo na kung alam mo na you deserve something better, di ba? Kasi sa una, magsisettle ka sa kanya. And sa mga darating na panahon, di ba? Magkakaanak kayo, magkakaroon ng problema. Di ba? Anong mangyayari? Isisisi mo sa kanya yun. Kung hindi ikaw yung pinili ko, hindi sana ganitong buhay ko. Lalo pa kung nababae yan. Lalo pa kung manloloko yan. Lalo pa kung yung lalaki na yan na pinili mo is walang pangarap sa buhay. Di ba? Anong mangyayari? Bubugbugin ka niyan. Paano kung adik pa? O, di ba? Kaya, kung ako sa inyo, bilang mga babae, bilang mga dalaga, pumili kayo ng tao na alam nyo na hindi ko sinabi na milyonaryo, bilyonaryo Yung alam nyo na kaya kang buhayin. O, diba? Yung alam nyo na deserve nyo. Diba? Meron naman na kasi manliligaw pa lang naman niya yun Ibig sabihin, marami siya manliligaw. So, pumili ka dyan sa mga manliligaw mo kung sino ang deserve. Diba? Though, marami na naman magsasabi niya na, hindi naman sa pera tinitingnan ng pagmamahal Hindi naman sa pera yung ang pinag-usapan dito yung mahal ka. Oo nga, mahal ka sa una. Yan ang tanong. Mahal ka sa una. Sa tingin mo, pag wala na kayong makain mag-i-stay kayo sa isa't isa. Hindi. Wala ka nang makain, pag puro kalam na yung sipmura mo, maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Pera ang dahilan ng pag-aaway nyo. Tama ako, di ba? Kaya marami na naman magbabas dyan na sasabihin, mukhang pera ka. Hindi ka naman maganda. So what, di ba? Kasi pinagdaanan ko na yan. Pinagdaanan ko yan pareho. Nagka-jowa ako ng mayaman, nagka-jowa ako ng pobre na katulad ko. And parehas lang naman yung sakit na binigay nila. Why I should settle for less, di ba? Kung kaya ko naman pumili ng mas the best. Ayan na naman kayo Sige na, pinapainit niyo ang ulo ko. Bye-bye!